Magandang Martes ng gabi sa inyo. Ngayon po ay unang araw ng buwan ng October. Sabi ko sa inyo, ang bilis ng panahon, ano? October na po ngayon. And it is the first day of October, meaning it is the feast day of Saint Therese of the Child Jesus. Isang birhen at doktor ng ating simbahan. Yan. Isa sa mga female doctors of the church. Sino-sino ba mga female doctors of the church? Saint Teresa of Avila, Saint Therese of the Child Jesus, Saint Catherine of Siena. Ayan, mga doctors of the church yan. Welcome mo sa ating programa, Dr. Love Radio Show, hanggang mamayang alas 11 ng gabi. Tayo po ay napapakinggan sa 92.3 Radio 5 True FM sa buong Mega Manila. At tayo po ay kasabay napapanood at napapakinggan po sa Facebook page ng 92.3 Radio 5 True FM at sa Channel 19 kung meron po kayong signal cable. Ayan, Channel 19. Pakishare din po ang ating live stream sa ating episode ngayong gabi. At syempre, mga kapatid, follow, like, and share ang ating social media accounts. Ano ba mga social media accounts natin? Ito po ay at Radio 5 True FM sa X, formerly Twitter, Threads, Instagram, Facebook, at TikTok. And don't forget to subscribe sa Radio 5 True FM YouTube channel. Para naman po sa nais maging Salamat, Direk. Ang bait ni Direk. Para ho sa mga nais maging bahagi ng ating programa, nais makibahagi lalo na ng kanilang mga kasaysayan ng buhay, kasaysayan ng tagumpay, kasaysayan ng pagkabigo, mga problemang hindi na halos matapos-tapos, problemang bumabagabag sa inyo. Maaari po kayo magpadala ng mensahe sa ating programa sa Dr. Love Facebook Messenger kasama ng inyong pangalan at saka ng contact number para makontak ko namin kayo at makakuha kami ng dagdag na impormasyon pa. O dili kaya maaari kayong tumawag sa ating hotline sa 863-15788 at 863-16674. It is now 9:46 sa unang bahagi ng programang Dr. Love Radio Show. Pagbabalik natin ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkaing pang-spiritual sa araw na ito ng Martes, unang araw ng buwan ng Oktubre, kapiestahan ni Saint Therese of the Child Jesus, isang birhen at paham ng ating simbahan. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa 18 kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay San Mateo, talata 1 hanggang 4. Nang mga sandaling yun, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tumawag si Jesus ang isang bata, pinatayo sa gitna nila at sinabi, "Tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hinding-hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual.
Alright, maraming salamat. 9:51 ang tumpak na oras. At syempre ho, narito ang ating episode ng ating Pest to Pest. Hirit ni Dr. Love. Ito po ay bahagi ng programang Face to Face na napapanood po sa TV5 mula Lunes hanggang Biyernes, alas 10:15 hanggang alas 11:15 ng umaga, Mondays to Fridays. Meron po itong replay sa Signal TV 1PH Channel 1 mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Narito ang ating episode ngayong gabi at ang pamagat po ng episode na ito, laklakan ng laklak, hindi ka naman nagpapatak. Ito may kinalaman ho sa mga manginginom, mga mahilig uminom. Yung merong mga taong kapag sumama sa inuman, mas malakas umubos ng pulutan kaysa doon sa iniinom. Panoorin ho natin ang episode natin ngayon, laklakan ng laklak, hindi ka naman nagpapatak. Narito. Okay, Ate Baby Linda, gaano kadalas ka ba nakikipag-inuman? 3 beses sa loob na 1 linggo kami nagiinuman. Okay, sino tong mga kainuman mo? Si Len, tapos si Mga tropa po ninyo? Mga tropa, kaibigan po namin yan. Okay. Nag-uumpisa kami, nandun na po yan, nakabantay na po. Sino yan? Si Rhea, ang kapal ng muka. Rhea? Opo. Okay, eto ba yung kahit hindi iniimbita, nandoon? Nandun po yan. Hindi Pero na paano po niyo nagbibigay nalalaman ng na bag. meron kayong inuman, Baby Linda? Kalapit lang po kasi ang bahay namin niya, kaya alam niya po kung may inuman o wala sa bahay namin. Bakit? Narinig ba niya yung mga kalansing ng mga bote Siya nyo? na lang pong pinakikinggan yung tanog po ng bote sa kakutsara. Ayun na nga, yung kalog ng bote at saka kalansing ng mga kutsara. Ang lupit mo, ha? Kumakaala, may tropa tayong ganyan yung pagbukas ng chichirya, pagbukas mo, crack! Bilang, uy, ano yan? Oo. May kaibigan tayong Oo. ganyan. Okay, alam natin yan. So, itong nirereklamo mo, Baby Linda, magkano madalas ang ambag niya? Wala pong binibigay na ambag yan. Kain lang ng kain. Inom lang ng inom. Pulutan lang ng pulutan. Pati pulutan, wala? Opo, wala pong binibigay yan. Eh, Makapal ang mukha niyan, tigas ng mukha. Bakit kayo nauwi sa galit? Kung minsan may mga kaibigan naman talaga tayong gusto nating painumin kahit hindi gumastos. Kasi po, nagagalit po yan. Pagka hindi po namin siya nabibig na papainom, nagagalit, chinichismis pa po kami. Ang siya pa po ang natapang. Paano kaya sasagutin ng fishball vendor ang mga paratang ni Baby sa kanya? Tawagin natin, Rhea. Pasok! Ano sinasabi mo? Ayusin mo! Teka lang! Ayusin mo! Ayusin mo! Kapal ang mukha mo. Teka, upo muna tayo, ha? Teka lang po. Totoo bang dumarating ka sa inuman, wala ka naman laging pampaambag? Gano'ng katotoo ito? Nag-aambag po ako, ma'am. Ate Rhea, kasi kanina pinagbibintangan kang wala kang ambag lagi sa inuman at sa pa-party-party. Pero sinasabi mo meron. Opo, ma'am. Nag-aampag po ko, ma'am. Pero hindi po gano'ng kalakihan. Pero, Ang gusto niya, pero malaki po. invited ka ba? Opo, ma'am. Mga friends po na. Mga Hindi lang po kaibigan kami ka ang ba? nagiinuman. Marami Okay. po, ma'am. Minsan po, nagtitinda po ako, ma'am. Sinusundo pa po ako sa tindahan. Sabi ko, mamaya na, magtitinda pa ako. Sinusundo ka para magiinuman? Opo. Okay, so naiba ang storya. Yung yung fishballs mo, pinupulutan nyo? Opo, ma'am. Pag natapos na po ako sa pagtitinda, pag may natira po, binadala ko po dun sa kanila para pulutan po yun, ma'am. So, ano yung sinasabi na kapag tinatawag ka na nila, ang kapal daw ng mukha mo kasi wala ka man lang dala kahit isang bote ng alak na pang-ambag sa inuman? Minsan po, hindi na po ako nagdadala ng alak ko, ma'am. Kasi po, ma'am, hindi na po ako masyado, kasi pagod na po ako, hindi na po ako nagiinom. Minsan, sabi ko, sige po, lang ako, mag-shot lang ako kahit isang beses lang, uwi na ako kaagad. Yung gusto nila, mag-aambag ako para sila, para tuloy-tuloy yung inom. Suga pa kasi sa alak yan, ma'am, eh. Ang nagbibigay po yan, minsan lang po, nag-ambag lang po, minsan lang po sa tanang buhay namin na nagiinuman kami. Minsan lang po yan nag-ambag. Ano pong inambag? Sa pilitan po, ano pong nag-ambag inambag? po ng 50 pesos. Ah, si Gwen. Kapal ng mukha yan. Nag-aambag po ako, ma'am,
araw 50. Hindi tulad sa kanya, mangungutan siya para sa alak. Nagkataon pa nga lang na ano. Para meron ako Nagkataon pa nga, sa kanila. nag-aaway ka sila ng anak niya, ma'am, para pambili ng alak. Nangingi sa anak niya. Tuwing magsasahod yung anak niya, nangingi siya ng pambili ng alak sa anak niya. Kaya nga po nangyayari ako para mapainom ko lang sa kanila para may bigay sa alak nila. Tapos Kaya sabihin niya, ang ako kapal pa po ng mukha ano? niyan. Ako Tapos pa ang kapal ng inumin mukha lang niya niya. ng ganun-ganon. Okay, ganito, lilinawin natin ha. Kasi hindi naman sila talaga nag-away ng dahil ambag o sino bang mainuman. Ang kinagagalit ni Ate Baby Linda na pag ikaw daw ay hindi na pagbibigyan, best in chismis ka na daw ng paninira sa kanila. Hindi po yan, ma'am. Kasi po, ma'am, Nagchismis siya po yan, chismosa nagchismis, pa, ma'am. martis po ng barangay namin niya, Matindi marites po po yung yan. kasismusahan yan, ma'am. Kahit ganyan na matanda na eh. Sarap nga ingungod yung mukha mo eh. Okay. Yan, tinitismis Kapal ng mukha mo. Gusto ko dagdagan ko yung ano mo. Kapal ng mukha mo. Teka lang ha. So, Ate Rhea, paano mo naman nalalaman na may inuman? Pinupuntahan po nila ako sa tindahan, tapos kung hindi, ma'am, sa bahay, nagpapahinga Ang na po sabi ako. kasi ni Ate Baby ay pagka nakarinig ka daw ng mga tunog ng mga Hindi po, bote ma'am. at Hindi po, kalansing. ma'am. Nagtitinda po kasi ako, ma'am eh. Paano ko malalaman ko yung sabi niya, Ray, punta ka sa bahay. Minsan nga, Ray, pabili ako ng ng fishball, pampulutan. Sige, hatid ko na lang doon. Sabi ko po, ma'am, sige, para wag mo nang ma'am, antayin. kapag narinig, pagka nagiinuman na po kapal kami, ang kasi mukha po mo, nakikita sabi niya ka po yung pintuan namin sa kayong pwesto niya. Magkatapat lang po yung pwesto niya sa pintuan namin, kaya nakikita niya po talaga kami nagiinuman. Bakit kayo napagbibintangan na walang ambag sa inuman at dumarating na lang? Makunat po kasi yan eh. Maramot yan, makunat. Hindi ka makunat. Hindi po namimigay Hindi po yan sa ilang kakain, hindi po nag-aambag. At hindi ka Hindi naman masyadong maganda yung palagi tayong umiinom. Paminsan-minsan na inuman, that's alright. Pero pag nakaschedule yung inuman, 3 times a week na inuman, parang hindi na maganda. Parang alcoholic na yata kayo. Parang hindi ka na mabubuhay ng walang ganon. Isa pa, ang inuman po natin, sa pagkakaalam ko, ang inuman po is a celebration of friendship. Yung mga kaibigan natin ang kainuman natin. Hindi tayo nag-iimbita ng makakasama natin sa inuman ng ayaw natin. Bad trip yun. Ang iniimbitahan natin yung kaibigan natin. Di ba? Kung may dumating, okay, welcome. Di ba? Pag tayo'y nag-iinuman, doon sa mga dumadalo sa inuman, lalo sa mga regular na inuman katulad ng sa inyo, okay lang po na magdala ng ambag, ano? Pero pwede naman nating sabihin sa kanila, oy, ambagan tayo ha. Kung regular siyang kasama natin sa ambagan tayo ha. At kung dumating man na walang dalang ambag, edi pagpasensyahan na natin. After all, this is a celebration of friendship, di ba? Hindi lahat kasi po pwede. Ngayon, kung talagang sa tingin mo inuutakan ka na, ay hilahin mo sa isang tabi at sabihin mo sa kanya, Rhea, hindi na ayos yung ginagawa mo. Tuwing pupunta ka rito, kain ka ng pulutan, may dala ka pang plastic bag, aawit ka pa ng awit ni Sharon Cuneta, di ba? So, sabihan mo siya, no? At hindi naman gaanong kakapala ng mukha niyan. Pag naramdaman yan, hindi na babalik yan ng walang dala. Aling Baby Linda, konti na lang po ang buhay natin. Hindi natin alam kung kailan tayo tatawagin ng Panginoon. Let us make friends. At bawasan ng konti ang katabilan ng bibig, yung mga pamura-mura na ganyan. Negative po yan. Hindi gaganda ang kutis mo dyan. O, bawasan natin yan. Maraming salamat, Dr. Love. Walang anuman. Mama Carla, miss na kita, di ba? Ay, nakikinig si Mama Carla, ha? Nakikinig si Mama Carla. I'm telling you. Maraming salamat sa iyo, Mama Carla. Miss na kita. Ay, nako. Kung iinom kayo, edi mag-celebrate, di ba? Hindi lahat ng makakasama nyo merong pang-abot. Ngayon, kung gusto nyo talagang ang inyong ruling pag iinom, kailangan may bit-bit na bote na may laman, sabihin nyo kaagad nang sa gayon, yung mga dadalo na walang kaya na magdala ng boteng may laman, hindi na ho sumama sa inyo. Di ba? Huwag natin pagkait yan. It's a celebration of friendship. Ating oras, ganap na ang 10:01 ng gabi.
Maraming salamat. Tayo po ay nasa pangalawa at uling bahagi na ng programang Dr. Love. Kasama niyo si Brother June Banag hanggang mamayang alas 11 ng gabi ngayong Martes. Martes na ho ngayon, no? At salamat ng marami kay Giorgio Esteban Serafica, yung ating pamangkin, na ngayon ay nakikinig sa atin kasama si Mami Emma. Ang sabi niya ay ang ganda raw ng playlist natin ngayon. Gladys Knight and the Pips. Gladys Knight and the Pips. Meron pa siyang isang favorite song. Hanapin ko ito. Midnight Train to Georgia. Ay, maganda yan. Oo. Midnight Train to Georgia. Hanapin ko yan, ha? I-feature natin one of these days. Maraming salamat din sa ating kaibigan. Kaibigan ho natin yung branch manager ng BDO sa Vista Mall sa Taguig City, si Ma'am Sylvia Gallego. Ma'am Sylvia Gallego, she's listening to us right now. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Sylvia. Hope to see you one of these days. Maraming salamat sa iyo, ha, for your assistance. Yan. Laging takbuhan natin yan, eh. si Ma'am Sylvia. 12 minutes after 10. Itong reaction ng ating mga listeners sa ating Pest to Pez. Hirit ni Dr. Love. Sabi ni Lina Ho ng Plaridel, Bulacan, wag na kayong mag-inuman para walang gulo. Hindi maganda sa babae ang umiinom ng alak. Actually, pwede rin naman, di ba? Pwede rin naman uminom ng alak. Nasa nagdadala yan, di ba? Nasa lugar, nasa paraan ng pagdadala ng pag-inom ng alak. Eh kung ikaw iinom ng alak sa kanto, kasabay mo mga kasamahan mong babae na nagiinuman ng alak at umod ng iingay doon at walang ginawa kundi pag-usapan yung mga dumadaan, yung buhay ng mga may buhay, at araw-araw umiinom kayo ng alak, hindi na maganda yan. Di ba? Hindi na maganda yan. Ang damdamin ko. Si Elma Gallego Mustonen. Aba, Gallego din to, ha? Elma Gallego Mustonen. Sa Finland, ang mga nagiinuman ay may dalang baon. Ikaw ang magdadala ng para sa iyong iinumin. Aba, maganda yun, di ba? Maganda yun. Kung sasama ka sa inuman, magdala ka ng sarili mong inumin. Di ba? Hindi ka na pabigat doon sa iba. Kasi yung iba, plastic naman. Iimbitahan ka. Pero deep inside, ayaw naman nilang nandun ka dahil ang lakas mong uminom. Kasi naman, merong iba, dadalo sa inuman ng ganyan, talagang walang habas ang pag-inom, parang wala nang bukas. Ang lakas pang kumain ng pulutan. Ano? Talong-talong naman nagpapainom. Sherry Picho, mahirap po ang ganyan. Mag-iinom dahil po, for sure, chismis lang ang mangyayari dyan. Kung may ine-expect sa bawat kainuman na mag-share, wag na sanang magpilit kay Aling Rhea na mag-attend kung hindi okay sa kalooban niya. Maging source of friendship sana kung may ganyang mga okasyon, hindi ang pagkakasira ng bawat isa. Diba? Ay, itanong natin kay Miss Sugar. Ayan, kay Madam Sugar. Madam Sugar. Ng Mabalacat, Pampanga, ano ang kanyang opinion? Kasi kung akong tatanungin mo, okay lang naman. Hindi ko alam kung double standard ako. Okay lang naman na ang babae ay uminom ng brandy, ng whiskey, ng Ginebra, gin, ano? Okay lang naman yun. Pero doon sa lugar na karespe-respeto naman, kung ikay nasa kanto, no? At mag-iinom kayo, mga nakaduster kayo doon, nag-iinuman kayo, tapos lahat ng doon ang pagkukwentuhan ninyo, ay hindi ho ayos. Tanong natin kay Madam Sugar ng Mabalacat, Pampanga, ano ho ang kanyang masasabi dito sa mga ito? Ma'am Sugar, magandang gabi sa inyo. Nung tayo, Brother June. Sabi naman kayo formal sa akin. Kanina na pa ako uminom Naantok na ako Naku, Brother June. Isa na namang kababawan na naman ng mga pinag-awayan nila. Ito diba? Mga tao dito. Kasi pwede naman mag-inuman, di ba? Pero yung sinasabi ko, yung nasa lugar.
Yes, Yun. Brother June. At saka yung occasionally, halimbawa, birthday ni ganito. Oh, occasionally. Minsan nga lalo na kapag babae ka, iba talaga yung nagiging dating kapag ang babae ay umiinom, Brother June. Lalo na kung lagi-lagi umiinom. Iba dito May sa mga atin sa iba Pilipinas Iba ang kultura natin dito sa Pilipinas. Pag babae ang umiinom, parang double standard. Pag babae, hindi maganda. Hindi Di ba? naman siguro, Brother June. Kaya lang, hindi naman natin maipagkakaila na ilang babae na din ang napahamak sa kaiinom. Oo. In their case, Oo. kapag alam nilang wala naman palang pang-ambag, nagtataka naman ako ba't nila ini-invite yung tao. Tapos kung ano-anong sasabihin nila. At yun namang mga ini-invite, kung kayo na may walang pang-ambag, huwag naman na kayong kumain at huwag nyo namang gawing kainan yung inuman nyo. Oo. Pwede Huwag nyo naman... isang tagay lang, isang shot. Oo. Brother June, meron kasing iba na na-invite lang, kinakain na lahat ng pulutan. Oo. Iniinom na lahat Tapos, ng inumin. Huwag naman ganun. Mahilig pang kumanta. Kakanta pa balutin mo ako. Di ba? Ano ba, minuto lang yung pinaluto ko para sa pulutan namin, Tapos may dala ka pang plastic. Yeah, siguro na lang, Brother June, mapaano mang larangan, kailangan naman lang talaga dyan ng respeto sa isa't isa. Siguro sa mga may ganyang kaso, sa mga naiimbita at nag-iimbita, sa mga nag-iimbita muna, dapat yung maintindihan na hindi lahat ng ini-invite ninyo ay may ambag. At kung feeling nyo, hindi nyo sila feel dahil wala silang pang-contribute sa inyo, kaya sa awayan nyo sila ng awayan, huwag na silang i-invite. Wag na. At sa mga nai-invite naman, konting minor naman. Yun na nga yung sinasabi na kung wala kang share, kaya mo na lang ang i-share mo. Hindi, ito namang in-invite nila. Itong in-invite nila, ito ay nagtitinda, naghahanap buhay. By the time invite nila, pagod na yung tao. Ngayon, para lang mapagbigyan sila, mag-join siya, isang shot. Pero, may dala siyang pampulutan. May dala akong pampulutan. Ayan, kainin nyo. Diba? Ito yung tinda ko kanina Ito yung mga natira ko. Ayan, kainin yung pampulutan. Isang shot lang naman ako tapos saka sa mga umiinom, mag-inuman naman kayo sa isang decenteng lugar para masiguro nyo na hindi kayo napapahamak. Sa plaza. Minsan, kaya nag-iiba yung konotasyon sa mga umiinom kung saan nagiinuman. Ay, Sugar. Lalo na yung, yes po. Pwede bang mag-inuman sa sa patio ng simbahan? Huwag naman, brother. Napakasalbahe naman nila. Di ba? Merong napakaraming ibang lugar. Para sa loob ng bahay. O kaya, huwag nyo na lang gawin. Bakit nyo ba sasayangin ng oras nyo naman sa paglalasing kung wala namang okasyon? Ay, kung paminsan-minsan lang naman. Kung paminsan-minsan, okay lang. Pero pag yung everyday naman, na halos wala na kayong lalo babae, wala ka ng panahon sa pamilya mo, wala ka ng panahon sa ganito mo, mag-isip-isip ka naman. Ano yun? So, pag babae tapos makikipag-inuman sa gabi, by the time matapos siya, langon-langon na siya, hindi siya makakapaligo. At tapos saka matutulog na lang siya, gano'n. Brother June. Oo. So, kailangan nilang maintindihan, pati ang pag-iinom ay inilalagay sa tiyan. Hindi nilalagay sa kung saan-saan, maliban sa tiyan, para hindi kayo nawawala sa huwisyo. At pag hindi nyo na kayang uminom, di umuwi na. Tigil na. Nakikita na ng pang-uwi. Huwag na kayong magtulak ng poste. Opo. At huwag na kayong magtawag ng uwak. Magtawag ng uwak? Disiplina sa sarili, mapasaan mang larangan, Brother June. Mapainuman man yan, mapa kung ano man yan. That's very good. Pinapatakbo lang ng disiplina yun. Okay. So, sana magkasundo na sila. Salamat. Salamat, Brother June. Thank you very much, si Madam Sugar ng Mabalacat, Pampanga, Maya Pabengi. Dakalang salamat po. Ayan. Alas 10:20 ng gabi, bago natin basahin yung mga nag-text sa atin, Uy, magandang ating liham kasaysayan mamaya na itatampok. Ito muna, ito ay mga apektado pa rin ng bagyong si Julian. Kawawa naman mga taga-Basco Batanes. Yung kaibigan ko, si Father Zenki. Si Bishop Danny Ulep ng Batanes ay nananawagan na tulungan nyo kami. Ang daming nawasak na mga simbahan dito sa amin sa Batanes. Ito ang mga lugar na walang pasok sa ilang lugar sa bansa sa araw ng Miyerkules bukas po, 2 ng Oktubre, dahil po sa masamang panahon dala ng bagyong si Julian.
Pakinggan po ninyo lalo na yung mga nasa lalawigan. Sa Binmalay, Pangasinan, wala pong pasok sa preschool hanggang senior high school, both public and private. Sa Calasiao, Pangasinan, mula po kindergarten hanggang grade 12, wala pong pasok from kindergarten to grade 12, both public and private. Dagupan City, nandyan si Bishop Sok. Wala pong pasok buhat sa kinder hanggang senior high school, both public and private. At sa Calayan, Cagayan, lahat po ng levels ng eskwelahan walang pasok, public and private. Maraming mga naapektuhan talaga dyan. Okay? Maraming salamat po sa inyo. Narirong ilan sa mga nagpadala ng mensahe sa ating programa. Salamat ng marami kay Yek Lopena ng San Pedro, Laguna, Shari Picho ng Seattle, Washington, Marivi Viola, isa sa mga Tres Marias natin. Marivi Viola, good evening and happy listening. Susan Reyes Montinola ng San Pedro, Laguna. Marvin Zandro Riabad ng North Caloocan, listening via Radio 5 while recovering from colds. Stay safe. Naku, panahon ba ng ano ngayon? Panahon ng sipon? Oh my God. Mahirap sa aming mga matatanda. Sa aming may dad, iniiwasan namin yan. Yung pulmonya, pneumonia. Naku, ingat na ingat kami dyan. Lina ho ng Claridel, Bulacan. Maraming salamat. Evelyn Fortunado. Good evening, Brother June. Binabati ko po ang anak ko kaarawan bukas. Yan. Thank you. Chato Sakluti. Chato, yung request mong prayers, patuloy na ginagawa natin yan. Watching and tuned in right now, Au Villaflor, good evening. Dr. Love ng San Pedro, Laguna. Elazar Cadelinia ng Dipolog City, buhat sa Mindanao. Herbert Gaor, buwabati na magandang gabi. Dorina Villaruz Figueroa ng Gagalangin, Tondo, Manila. Lina Ho ng Claridel, Bulacan. Felipa Lorena, Belen Bertudazo ng Parañaque. Priscilla Cruz ng Limay, Bataan. Amadeo Giorgio Gonzalez, binabati natin si Mami Lorlene ng Metro Davao na makakasama natin this Saturday. Magkikita-kita kami sa Terminal 3 at magkakasama kami sa pilgrimage natin sa Europa. Lanza Billion, magandang gabi. Buhat sa Sampaloc, Manila, Enrique de los Santos and Joshua Peñol. Good evening and happy listening. Napag-uusapan ng inuman. Merong isang awitin si Frank Sinatra na iniiwasan at kinatatakutan na madinig kapag may nag-iinuman. Ito yung awiting My We. And now the end is near. Di ba? Kinanta ni Frank Sinatra. Hindi ho natin tutugtugin ngayon yan kasi baka may nag-iinuman. Merong isang kanta siya na napatanyag din. And this song is entitled Let Me Try Again. Here's Frank Sinatra and Dr. Love. Maraming salamat po. 10:35 ang ating tumpak na oras. Magandang gabi kay Elizabeth Villa Gonzalo. At siyempre magandang gabi rin kay Myra Bulisay Lee at sa ating kumare na si Zenny Dayang Hirang. Si Zenny Dayang Hirang ay makakasama rin natin sa ating pilgrimage this coming Saturday. Maraming salamat. Kasama si Ming Puhanes, Alfred Saban, yan ay mga barkada. You know, yung mga dating pilgrims na muling sumasama dahil naibigan nila yung camaraderie ng grupo. Thank you so much. Narito ang ating tampok na liham kasaysayan sa gabing ito ng Martes. Ito ay pinadala sa ating palatuntunan ni Edna ng Caloocan City. Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng inyong radio show. Good evening na rin po sa mga masugid ninyong listeners through the years. Saan mang istasyon kayo mapadpad, nananatili po silang loyal sa inyo. Anyway, just call me Edna. Hindi po Calleja ito, ho. Yung kaibigan ko si Edna Calleja. Hindi ho itong problema niya. Ibang Edna po ito.
Ako po ay 52 years old mula sa Caloocan City, and I have a 28-year-old daughter from my late husband. Yes po, I've been a widow for 12 years now. I work in a big company, kaya I earn my own money. Kahit ang my work, ang daughter ko, I don't oblige her to give me anything. But when she does, I'm thankful. 3 years ago, I met this 55-year-old Canadian through a common friend who now resides in Canada. His name is Harry. Hindi rin po Roque ang apelyido niya. Harry lang. Naging connection namin ng social media hanggang sa naging kami, kahit na hindi pa kami nagkikita in person ni Harry. A few months ago, Harry invited me to go to Canada to meet him and his family. Siya na raw ang bahala sa lahat. Even my friend assured me that Harry is a good guy at matagal na ring widower. His wife died of cancer. Gusto ko pong pumunta sa Canada to meet him and his family. Pumayag na rin ang company na mag-leave ako for this trip. The problem is my daughter does not approve of this. She's not even supportive of our relationship. Sabi pa niya, matanda na raw ako to fall in love again. Aalagaan naman daw po niya ako. Hindi ko rin daw alam ang magiging kapalaran ko doon sa Canada at kung ano-ano pa. I tried to explain to her, pero sarado na po ang puso at ang isipan niya. Dr. Love, what am I supposed to do? Should I follow my heart or listen to my daughter? Sa totoo lang, gusto kong sundin ang itinitubok ng puso ko dahil gusto ko rin namang may makasama sa buhay. Companionship pa. Paano kung mag-asawa ang anak ko balang araw? Maalagaan pa ba niya ako katulad ng sinabi niya? Ayoko rin namang maging pabigat sa kanya someday. Please help me, Dr. Love. Help me decide. Help me choose which path to take. Thank you in advance for your words of wisdom. God bless po. All the best. Edna ng Caloocan. Ang awiting Love is a many splendid thing. Oras natin, ganap ng alas 10:43 ng gabi. Balikan natin ang liham kasaysayan padala ni Edna ng Caloocan City. Maraming salamat sa iyo, Edna ng Caloocan, sa pagtitiwala mo sa ating palatuntunan at inaasahan natin na at the end of our conversation, meron tayong mapupulot na magandang aral. I can relate to you, Edna, although you're only 52 years old, batang-bata ka pa. Pero sa isang may asawa na katulad natin at sa isang biyuda na katulad mo at iisa lang ang anak, nauunawaan ko ang damdamin mo na meron kang sort of sense of insecurity na baka dumating ang panahon na maiwan ka na lang mag-isa sa bahay mo. Which is possible, malaking porsyento na gano'n ang mangyari dahil una, ang anak mo ay babae. At kapag ang anak na babae sa kultura nating Pilipino, sumusunod yan sa kanilang esposo, sa kanilang asawa na lalaki, kung anuman ang desisyon ng kanyang asawa. Well, kung maganda naman ang pagsasamahan ninyo ng iyong manugang at ng iyong anak, walang problema kasi maaaring maisama ka nila doon sa kanilang bahay. Di ba? Maging bahagi ka ng kanilang household dahil ikaw ay ina ng iyong anak. Pero bilang isang magulang, ay nauunawaan ko rin na hindi madali para sa atin na makisama sa bahay ng anak natin, makisama sa bahay ng ating manugang. Mas gugustuhin natin
na nandun tayo sa sariling bahay natin. Di ba? Ako, kung ako ang tatanungin mo, na-experience ko na rin pag ako'y nagbabakasyon kasama ni misis ko, pupunta kami ng United Arab Emirates sapagkat yung aking anak at yung aking manugang ay nandoon. Yung dalawang anak ko nandoon. Although nakatira kami sa condominium, hindi naman sa akin yung bahay na yun. Di ba? Nakikitira lang kami. Nakikibakasyon lang kami. Although welcome kami doon, iba pa rin yung feeling mo na hindi ko bahay ito. Hindi kagaya ng sarili mong bahay. Gusto mong mahiga sa sofa, pwede mong magawa. Pero sa bahay ng iba, kahit bahay ng anak mo, bahay ng manugang mo, hindi mo kayang gawin yun. Kaya sa ating mga biyenan, sa ating mga magulang, mas piniprefer natin doon na lang tayo sa bahay natin. And if that's the case, tama yung iyong preparasyon na baka maging mag-isa ka na lamang na nandyan sa bahay mo at naghahanap ka ng makakasama mo. Hindi sa ano paman, kundi, if I may quote you, sabi mo, companionship. Well, pag na tayo maglukuhan, tigilan natin yung companionship ek-ek na yan. Ang totoo, umiibig ka, di ba? Kahit sa edad mong 52, tumitibok pa rin ang iyong puso. Umiibig ka. Naghahanap ka rin ng makakasama mong katabi mo sa gabi na mayayakap kapag malamig ang gabi, lalo magpapasko. O malakas ang aircon mo, di ba? Naghahanap ka rin ng malayakap mo kasi napakabata mo pa at 52. Hindi lang companionship. Minamahal mo yung lalaking si Harry Potter. Anyway, balansihin natin, ha, Edna? So, pinaliwanag ko na sa iyo na nauunawaan kita na baka dumating ang araw na nag-iisa ka na lamang sa bahay, nauunawaan ko na naghahanap ka rin ng makakasama mo. Baka dumating yung panahon na masasakit ang katawan mo, maghahanap ka ng taong makakapitan mo para tumayo. At nandyan ang isang lalaking magmamahal sa iyo o magiging kapartner o asawa mo. Tama yan. Maganda yan. Hindi mo gagawin yan dahil gusto mo lang ng companionship. Kasi kung companionship ang sinasabi mo, wag mo akong papaniwalain dyan. Umupa ka na lang ng therapist. Di ba? Naaalalay sa'yo pagtayo mo. Naghahanap ka rin ng mayayakap mo dahil mahal mo si Harry. And there's nothing wrong with it. Byuda ka, byudo si Harry, there's nothing wrong with it. Di ba? Now, tingnan natin yung panig naman ng iyong anak. Sense of insecurities na, kung tutuusin, talagang hindi ka papayagan ng anak mo na mag-asawa ng iba dahil ang tatay niya ang asawa mo. Bagamat wala na yung tatay niya, nandun pa rin, the memory still lingers on sa isip niya. At magseselos yan kapag nakuha ka ng iba. Can you imagine? Isipin ng asawa mo, ng anak mo, that you're making love with another man. Aside from his father, na wala na, patay na, hindi nila naiisip yon. Siguro, kung may paliliwanag natin ng maganda sa kanya, pwedeng maunawaan niya na ikaw man ay magkakaedad din at naghahanap din talaga ng makakasama mo sa iyong pagtanda. Kasi hindi natin magagarantihan kung ano ang takbo ng isipan ng ating anak kung tayo'y kukup-kupin sa kanyang bahay. At kung kukup-kupin tayo sa bahay, hindi tayo komportable. So, posible na maiwan ka lang sa bahay mo. Di ba? So, I agree with you. At doon sa anak mo, kailangan maliwanagan din niya ang pangangailangan mo bilang isang individual. Now, pinag-aralan na natin, Edna, yung iyong side
Napag-usapan natin ang side ng iyong anak na nagsijelling-jelling din, nagsaselos din siya pagamat wala na yung kanyang tatay. And soon, kapag meron siyang syota na, maunawaan din niya na, well, ganito palang umiibig. At baka si nanay ay umiibig din someday. So it's a matter of explaining to her kung anong sitwasyon mo talaga, ano ang pangangailangan mo. Ang inyong dalawang panig ay napag-usapan na, so pakinggan mo naman ang panig ni Dr. Love. Sa akin ay ganito. Paano mahuhulog ang kalooban ng iyong anak para matanggap itong si Harry? Ganong sa simula pa lamang meron ng konting pagseselos ang anak mo dahil hindi naman siya anak ni Harry. Meron siyang sariling tatay na asawa mo na namatay na nga lang. So, kailangan ma-break ni Harry ang ice para makilala ng anak mo kung ano ang pagkatao ni Harry. Mabait ba siya? Malambing ba si Harry sa'yo? At pwede bang maibigay ni Harry yung kaligayahan na hindi naibigay ng tatay niya sa'yo? Pwede, di ba? Pero paano mangyayari na maipakilala ni Harry ang kanyang sarili and to win the heart of your daughter kung siya ay nandoon sa Canada? Canada nga ba? Oo. Okay. Kung nandun siya sa Canada, paano mahuhulog ang loob ng iyong anak dito kay Harry? Paano niya mapagtitiwalaan si Harry? So, iyan ang problema. Maganda ang offer ni Harry sa iyo na papuntahin ka sa Canada, sa isang Pilipina, sa isang Pilipino na makasakay ng eroplano at makalampas sa immigration sa Canada at meron naghihintay doon na matitigilan kang bahay sa bahay ni Harry para makilala mo siya at makilala mo rin ang mga magulang ni Harry. Teka muna, baligtad yata. Bakit ikaw, Edna, ang kailangang pumunta doon sa bahay ni Harry at makilala ang kanyang mga magulang at makilala rin si Harry? Bakit ikaw ang pupunta sa bahay niya? Desperado ka na ba? Bakit hindi si Harry ang magpunta rito para makilala ka niya at ang iyong anak? Ano ba? Tayo bang Pilipino ay second class para tratuhin ng mga Canadians? Hindi naman lahat. Na yung babaeng Pilipina ay, padalang ka lang ng ticket ng eroplano. Tuwan-tuwa na yan para makakita ng snow. Di ba? Makagawa ng halo-halo dun sa snow. Magbaong ka ng Pwede mo na kaya magkiskis ng yelo. Andun no? Magbaong ka ng saging na saba. Tsaka corn. Di ba? Mais con yelo. Pwede na. Pero hindi ganun. Napakababaw ng pagtingin ni Harry para ikaw ang papuntahin niya doon sa Canada para Para makilala siya. Hello! Mali yata ang kulturang pinasok mo, Harry, dito sa amin sa Pilipinas. Ang mga lalaki ang nanunuyo sa babae. Siya ang gumastos para pumunta rito sa Pilipinas at makilala ka. Hindi ko sinabing dyan tumira sa bahay mo. Pwede siyang tumira sa hotel o sa R&B or whatever, di ba? Para lang makilala kayong mag-ina. Mag-dinner kayo at magpakilala siya, make friends with your daughter. Hindi yung ikaw ang papupuntahin niya ron kasi sa kultura natin parang minemenos niya ang pagkababae mo. And this is not a good start. Kung sa tingin niya, kaya kanyang masuhulan sa halaga ng airline ticket para lang magpunta sa bahay nila at doon ka matulog at makalibre siya ng sex kahit hindi kayo kasal,
Hindi ganyan. Siya ang magpunta rito para makilala ka, makilala mo siya, at makilala niya ang iyong anak. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love. Yan ni Joe Safford, You Belong to Me. Bueno, ang bilis ng oras. Alam niyo, pinagdarasal ko na sana ay mabalik ang 2 oras ng ating programa. I tell you, pagdating sa Portugal, ako'y maglalakad ng paluhod. Doon sa mahabang papalapit doon sa Chapel of the Apparition. Maglalakad ako ng paluhod para maibalik ang 2 oras ng programa natin. At dati kasi 2 hours naging 1.5 hours lang. But hey, you know, I believe in miracles. I believe in miracles. Bueno, hanggang dito na lang po at babalik po tayo bukas alas 9:30 hanggang alas 11 sa pang-Miyerkules sa pagtatanghal ng programang Dr. Love. Ito po si Brother June Banag at sa ngalan ng ating General Manager Raul de la Cruz, ang head ng ating programming Alvin Maanyo, ang ating Operations Manager Cherry Baile, ang producer natin si Jake Bacud, Director Sheikh Mamaril, Studio Technician Romer Tigas, Orad Operator Mike Santillan, at PA and Avid Operator Jairian Manipon. Ito po si Brother June Banag, OP. Hanggang bukas muli, magandang gabi. Maraming salamat. Shalom Aleichem.